oldest fast food in Binondo to the oldest restaurant in the Philippines. Ano nga bang mas masarap? At paano nag-connect dito si Jose Rizal at Andres Bonifacio? Tara, samahan niyo kami sa pinakamakulay na Valentine's plus Chinese New Year weekend sa Binondo. My name is JLo and this is another travel and food episode for JLoFi. Tara, kapit tayo! Good morning mga friendship! We are here in Binondo and today is Valentine's Day at the same time in a few days ay Chinese New Year. So, makikikonghefa try tayo dito. But it's raining here in Manila. Tara, sugurin pa rin natin ang ungpin. Kahit umuulan, sayang eh. Pero medyo gutom na tayo. Time check, 9:39. Ang plan natin ngayon mga friendship, kasi siguro mga 10 times na tayo nag-check-in dito sa Hotel Lucky Chinatown. Tapos ilang beses na rin tayo nag-attempt kay Chuan Tea na kumain. Pero dahil lagi tayo nadi-discourage sa haba ng pila. So titignan natin ngayon na ganitong umuulan kung makakapila tayo sa kanya. Pero parang masarap din to si Jufulu. Jufulu. Pangalan ko yan, Jennifer. Jufulu. Uy, dami flowers. Ano nga ito, Hong Bridge. Malinis na siya ngayon, guys. Sa tagal natin dumadaan dito at nagvi-video. Wow, may mga halaman na. And look at this. Yung payo mo, daddy. Okay na. Ito ay ang Hongbon Bridge. Yan, Hongbon Bridge. Inaamoy tayong mga ulam. Parang matamis na sopa. Asado. So, mga konting lakad from Hotel Lucky Chinatown. Puntang Ongpin. Mga ilang meters lang ito, mabilis lang. So, ito na tayo. Papunta na tayo kay Dongbei. Pero hindi tayo kakain ng Dongbei dumplings ngayon. Because it's Chinese New Year. Mura din pala tikoy, no? Ganyan ba yung tikoy ko sa bahay? 95 pesos din. Oh, quite festive today. Masaya ang atmosphere. Ayan, pila kay Dongbei, oh. Haba pila kay Dongbei. This one is Flying Pig. Mga dimsum. Parang sarap na siopa, oh. Turista dating ko, guys. Festive. Ngayon lang tayo mag-attempt pag Chinese New Year tapos Valentine's Day pa, no? So, imagine mo to sa February 17. Ayan, no? Dami na nagka-flowers. Nakakarinig na ako ng mga ingay. Feeling ko ang pila sa Chuan Tea, oh my God, look at this traffic. Ay, lahat may red ribbon. Oo, pati pala. Sorry. Happy Valentine's Day! Pati pala mga luya, no? Basta lalagyan ng red ribbon. Ay, ang dami. Pang good luck daw. Ha? Tara, Wala na tayong kaantayin natin yung ibigay sa atin. Hindi na tayo makakain. Unang laban, lunch at Chuan Tea. Chuan Tea is known as one of the oldest fast food style restaurants in Binondo. Dito mo mararamdaman yung old school Chinese comfort food vibes, mabilis ang order, shared tables, maingay at buhay na buhay. So yun pala, Chuan Tea is the oldest fast food in Chinatown. Napag-desisyonan na we are going to buy isang noodles, isang rice meal, tsaka isang dim sum. So for the main dish, ang i-order natin ay the pork asado rice meal. For the noodles, kuha tayo ng wonton mami. And for the dim sum, gusto mo mag-xiaolong bao or normal na dumpling lang? Xiaolong bao na? May iba naman? Kasi lagi nang tayong siomai. Okay, so we order 3 para hindi tayo dapat masyado mabusog para maka-move tayo sa ating next restaurant. So sumilip din tayo kanina dun sa Eng Biting. Grabe yung pila sa Eng Biting, dati. Dun! Here! Pati dun sa, yung sa labas nila ng mga
mga dumplings. Time check, 9:57. Nag-start tayo pamila ng 9:40. So, 15 minutes na. Sa medyo tagal ng pila, parang nagbabago isip ko. Parang gusto ko ng kikiam. Time check, 10:10. And we are halfway there sa loob. Sobrang nagugutom na ako. Kasi from brunch, baka magiging normal na lunchtime na ito. Sabi mo? Nakakapigil sa atin. Even the rain. Time check, 10:30 at malapit na tayong paliko. And excited tayo kasi ang tagal ng pinila natin. Tapos nakikita mo kumakain yung mga tao lang sa loob na nag-e-enjoy. Sana masarap at hindi tayo ma-disappoint. Sana worth it ang pila. Ay, malapit na! Tayo. Ayan. Oh my God, nakabalik ko na. Yay! Time check, 10:36. An hour, mula na nagpumila tayo ng 9:40. So, 1 hour ang pila. Dito na tayo sa almost finish line. So, pwede na tayong kumuha ng menu. Yay! Yay! Oh my God! Yung kiampong ba ito yung rice na brown? Adobo rice po. Table 4. Isa niyan. Table for 2. Isang kiambo. Ano ba mo? Tapos honey pork kikiam. Ano ba mo? Nasa na yung pork asado ba may rice na to? Wala pa po. Wala pa mga rice yung main dish natin. Sige, asa lang na pork asado. Okay na ako sa kiampong. Sige tayo. Isang beef tendon, mami. Isang siolang bao, tsaka isang pork siomai. Ano pa po? Yun lang. So, yun, may bakante dun, guys. Tayo na siguro sa sunod. Tayo na sa sunod. Yay! And finally, 10:45 na nakapasok na tayo. So that's 1 hour and 5 minutes. Dito order. So here's our order. Thank you. Puno siya. Loaded siya. Hindi siya yung malapis na siomai na malambot lang. Xiaolong bao. Ang daming xiaolong bao. Honey pork kikiam. Pork asad. Beef tendon, mami. Itong kikiam, matagal tayong ginakain ito. Parang 20 years na ata. Ito yung kikiam. Nandang mong lasang-lasa mong Chinese food siya. Masarap. Pwede like that kikiam. Para na naman ako nag-travel sa Hong Kong. Sarap. Pork asado. Puro matatamis order natin. Good. Wow. Okay lang. Ang taba. Tendon. Lambot. Parang pares. Medyo natatabangan ako. Kailangan mo sa lagyan ng sauce. No? Hindi yun ang sauce. Pero yung beef malambot saka malasa. You poke daw and you drink. Yeah, sure. Tingnan natin kung masabaw. Ayan. Na-poke ko na. So, lumabas na yung soup. And then you drink it. Okay.
malasa. Hindi ko muna mga isa. So, na natin sa sauce. May sauce pa yan. Saan? Ito. Ito pinupo. Masarap sa lambaw nila. Ha? Masarap. Naubos namin lahat. Nung akala mong may take-out ka. Pakita namin sa inyo guys yung Sulta. resulta ng isang oras na pag-aantay. Yan. Ito siya. Tapos, yan ang resulta ng more than 1 hour of waiting dito sa Chuanqi, the oldest fast food in Binondo. Kano kaya ang ating bill? Nakapagod din. Nakapagod pumila tsaka kumain ng gutom. Tapos na busog lang. Bill reveal tayo. 985 ang bill natin. Busog-lusog tayo. Okay, that's for our lunch. Ang plano natin ngayon dahil umuulan ay bumalik muna sa parking lot ng Hotel Lucky Chinatown para i-secure itong camera dahil may bibilihin tayo sa Divisoria. Then tonight, makikigulo tayo sa Esplanade. Mga nakikidate doon. Aray ko. From fast-paced food culture, ready na kami for a romantic night walk. At nang maggabi na, sumugod kami sa Pasig River Esplanade. At dito, ibang level na yung vibe. Mist! May pa-mist! Mist siya! Romantic. Dapat tumabi operize there inside my mind. At habang unti-unting dumidilim ang langit, nag-light up na ang Esplanade. Yung city lights nagre-reflect sa Pasig River, sobrang romantic, parang eksena sa pelikula. Okay din, no? Parang it's magical. Na may, it's mysterious. Inside my mind. Oh, naku, we are entering the ano. Ooh! Think of me. Think of me, baby. At dahil Valentine's Day, mas marami ang tao. May couples na naka-dress up, may surprise bouquets, may nagla-live band sa gilid, may buskers at halos lahat may hawak na phone for memories. Okay, so ito yung bagong mga friendship. Ito yung bagong face. Pero ang mas nakaka-excite, may mga new food stalls na naka-line up along the walkway. At hindi na siya simpleng lakaran lang, parang naging mini food strip na rin siya sa gabi. May mga barbecuehan at kung ano-anong mga inihaw at mga bagong lutong pagkain. May takoyaki, dumplings na umuusok pa. May fresh lemonade, milk tea at kung ano-anong street snacks na perfect pang share habang naglalakad. What do you, yeah. So, anong kakainin natin, Dad? Pork chop. Ikot na lang natin. At habang tinatahak namin ang bagong face papuntang Intramuros, ramdam mo yung transition. From modern city lights papunta sa old stone walls.
tayo. Fort Santiago na guys. Cobblestones, warm lights, historic walls, perfect Valentine's dinner setting. Love plus food plus history, lahat nasa isang gabi lang. Puso kitang hahayaan ngayon at kailanman. Ikaw at ako. Good morning mga friendship, time check 9:45. Kung kahapon ay nag-lunch tayo sa oldest fast food in Binondo, ngayon naman ay we are going sa the oldest restaurant in the Philippines. At titignan natin kung ano nga bang kinain ni Rizal nung kumain siya dun sa restaurant na yun. So ayun na nga mga friendship, hindi lamang si Rizal ang kumain dun sa oldest restaurant na yun. Ayon sa aking wit, ay si Andres Bonifacio daw ay kumain din sa restaurant na yun. At aalamin natin kung ano ang kinain niya. So ayun na nga, maglalakad tayo mula sa hotel papunta doon sa Tomas Pinpin Street kung saan nandun si Toho Restaurant. And 10-minute walk lang siya or 700 meters. So sisiw! So parang walang nangyari dito kagabi. Kagabi napaka-festive and ang daming tao. Siguro mamaya it's either tomorrow talaga buwelong-buwelo. Chinese New Year na bukas ng hating gabi. So yung dinaanan nating Hongbon Bridge, yun na yung pinaka-link mula sa Hotel Laka Chinatown to Ongpin. Kaya ilang beses tayo pabalik-balik dito. So we are here na at Yechenko Street. Pagkatapos ng bridge here na. So 450 meters. Anong meron kay Flying Pig? Parang masarap mo. Parang sarap. Ay, yan si Chow Chow. Yung kinain natin. Mamaya tatry natin yung Flying Pig. Parang ang sasarap din. Ang cute ng rainbow mantaw. Pastel colors. So, ito feng shui. Dapat daw may red ribbon. So, marami na binibenta dito mga mga luya, pinya, mga dalandan, basta may red ribbon. Ayan, look at that. Ayan, dami yun. So, akala ko tahimik na. Doon lang pala sa Yechenko. Ongpin Street is so very active again today. Imagine ito bukas at sa 17. Hala, daming tao. Saan tayo pupunta? Oh, there's Monglong. Yung pinapanood natin kare-kare. Yan, Monglong. Walang tao, tingnan natin siya. Bisitahin lang natin. Si Chef Monglong. Famous sa kanyang kare-kare. Hello. Diba? Ano? Eh, doon tayo kasi may story ako eh. Kasi mas importante natin puntahan si Toho. Kasi ang story natin for today is puro oldest. Oldest fast food, oldest restaurant. Siguro para matry natin si Chef Boknong, bumili na lang tayo for take-out mamaya nung kare-kare niya. So here's Tomas Pinpin Street. And here we go. The next day, mas lumalim pang kwento. From the oldest fast food vibes, pupunta naman tayo sa isa sa pinakamatandang restaurant sa Pilipinas, ang Toho Pansiteria Antigua, established in 1888. Wala naman palang pila.
Kasi marami pang vacant tables eh. Maraming nasa labas na kasabay natin kanina ay for take out. At ang in-order nila parati ay asado, kikiam, may ampalaya. Tingnan natin. Pansit Canton, kikiam, at saka gusto mo ng kamaron rebosado. And, okay na yon para kain pa tayo doon kay Flying Pig. So, parang ano lang natin to eh. Appetizer. 3 AM snacks pa lang natin because time check, 10:10. Siguro, in-order din ng si Rizal, kamaron. Tanong mo ako no, in-order ni Rizal. This is the kamaron rebosado. Okay, this is 350. And this is the Pansit Canton, ang kanilang bestseller daw. So, yung itsura niya para siyang may gravy on top. At habang kumakain ako ng pansit canton dito at kamaron rebosado, hindi ko maiwasang isipin na same kaya kami ng kinain ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Hindi na kailangan ng sauce dito. Ang sarap. Smoky. Authentic talaga to. So, kailangan ni Rizal ah. Daddy, authentic talaga to. Smoky na. Kaya sabi siya. Tamis-tamis ang kikiam. Ito talaga authentic, Daddy. Binondo establishments like Toho were known meeting places of intellectuals and revolutionaries. At habang tayo nag-order ng pansit, noon dito pinag-usapan ang kalayaan ng Pilipinas. And just like that. So, sa tatlong order natin, na-order tayo ng kikiam, pansit canton at saka kamaron rebosado. Yung kamaron rebosado talagang nagustuhan natin. Yung pansit canton, sanay kasi tayong Pinoy na talagang maalat eh. Pero ang pinakagusto ko sa kanya, light lang yung flavor niya, pero smoky. Yun ang hinahanap ko ngayon lately sa pansit. Yung mga noodles nila, smoky talaga yung flavor. Yung kikiam, parang mas nagustuhan ko yung kikiam sa kahapon kasi dahil may honey na yun eh. May honey sauce na yun eh. Ito talaga, authentic na Chinese kikiam. So walang anything, walang dipping sauce. Kikiam is 100, kamaron is 310, and 270 ang pansit canton. Ayun ulit sa aking bugwit. Dito daw talaga ang original yung building. Dito daw. Yan. Diyan daw siya dun sa Green Gate. Tapos nasunog daw. Kaya nag-move na lang daw sila dito. Yun yung according sa aking bugwit. Tama kaya yun? Di nga. Dun sa greenhouse na yun. So nandito tayo papunta kay Chef Mongklong. Mabalikan na lang natin siya sa susunod natin pagpunta dito sa Binondo. Ito nga. Balikan na lang natin. Isipin mo yon. Valentine's Day, celebration of love. Chinese New Year, celebration of hope and new beginnings. At Toho, reminder of our nation's fight and history. Wala pa ng dragon? Camera! Ang saya. Para na rin tayo naki-Chinese New Year, Daddy. Isang araw na lang. Pero baka sa actual Chinese New Year, hindi natin ito kakayanin, no? Para sa isang weekend, na-experience namin ang tatlong klase ng love. Love for food, love for each other, at love for the country. Business is booming here in Binondo. Pasok mga suki, pasok mga kasyeng-kasyeng. Napaka-vibrant at energetic ng Ongpin Street. Naubalik tayo ni Chenko. Tag-isa tsaka dalawang asado siopaw. Ay, paano mo nalalaman? Ang galing.
Chuanki's fast-paced energy to Toho's timeless heritage, from romantic night walks sa Esplanade to festive Chinese New Year sa Ongpin, Binondo is not just about pagkain. It's about stories, it's about history you can taste. And as always, my name is JLo, reminding you that travel is not just about where you go, but the legacy you discover along the way. See you on the next food and travel adventure, mga friendship! Tara, kapit tayo!